Good evening. Welcome to ROG Marilao to our online midweek service. Bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay sama-samang magpuri at awitan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
Praise the Lord. Ako po ang inyong lingkod na si Sister Ana na makakasama niyo po sa gabing ito. Samahan niyo po muna akong manalangin. Let us close our eyes. Yes, Abba Father in heaven, we give you all the highest praise and honor. Lord, salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa inyong lingkod na magbababa po ng inyong salita. Nawa, Lord God, may magrema po sa puso at isipan ng mga makikinig at manonood. At wala po akong maitaas, kundi ang inyong lamang pangalan, Lord God. Wala po akong kakayanan, kaya itago niyo po ako sa inyong likuran upang maibaba po ang mensahe na nais niyo ipahatid o iparating sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Lucas, chapter 15, verses 1 to 7. Pinamagatan po itong ang nawala at natagpuang tupa. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Well, dito po, ang ating Panginoong Hesus po ay mahilig sa mga talinghaga, hindi po ba? So, sa ating pong pinagsasaluhan ngayon, pinapakita po dito kung paano po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga nilalang. Kaya po sa katulad natin na mananampalataya na, naniniwala po ako na ayaw na rin naman ng Panginoong Diyos na tayo po ay mawalay pa. Kaya kung sino man sa ating mga kapatiran ay nanlamig o hindi na talaga nakaka-attend dahil yung iba po ang dahilan maraming trabaho sa bahay, yung iba po talagang sabi nga sa pag-aaral, pag may mga pagsubok, sumusuko na. Pero nawa, lagi po natin tatandaan na dapat po ang Diyos, mahal niya po tayo at talagang hindi po niya tayo pamabayaan ni hindi iiwan. So, ang ating Panginoong Diyos ay sagana sa provision na kailangan natin. Sabi nga po, ang ating meal ay 3 lang. Ngunit nagkakaroon pa rin po tayo ng in-between snacks, hindi po ba? So, kailangan po talaga na tayo pong lahat ay wag na po tayong lumayo pa sa pag-aaruga ng ating Panginoon. Manatili po tayo sapagkat hindi na po biro ang mga nangyayari sa kapaligiran na sabi nga po ng ating mga spiritual leaders na ito po ay mga tanda na parating na po ang ating Panginoong Jesus. So dahil po dito sa ating pinagsasaluhan, nagbigay po ako ng 3 key points. Ang isa po dito, ang number 1,
God's deep love for every person. Just as the shepherd values the one lost sheep, God loves and cares for each person individually. So dito po pinapakita talaga kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon, hindi po ba? Na katulad ng isang pastol na talagang pinapahalagahan niya yung nawawalang tupa. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos at talagang siya po ay nagmamalasakit sa bawat isa. John 3:16 ang sinasaad po dito na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dyan po sa verse na yan, kompleto na po, hindi po ba na tayong lahat ay talagang inibig ng ating Panginoong Diyos upang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Ibinuwis ang buhay, hindi po biro ang kanyang dugo upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. At bagkus, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang pangalawa po dito ay seeking the lost. God actively seeks those who have strayed from Him, showing His grace and willingness to bring them back. So dito po, pinapakita na talagang ang Panginoong Diyos po ay hinahanap tayo, yung mga naliligaw, yung mga kala po kasi natin, pagka okay po yung buhay natin, hindi natin kailangan ng Diyos, hindi po ba? Pero nagkakamali po tayong lahat. And ang ating pong Panginoon ay talaga napakasipag na hanapin po tayong mga napili niya na nanlamig at talagang andun po ang kanyang biyaya at kagustuhan na maibalik po tayo sa kanya. So ang aking pong supporting verse ay nagmula po sa aklat ng Lucas, chapter 19, verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So napakalinaw po, hindi po ba? Na ang Panginoong Hesus po ay naparito upang hanapin po at iligtas ang mga naligaw. So napakapalad po natin dahil ganun nga lang po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba talagang hahanapin po tayo ng Panginoong Diyos. Kasi lahat po tayo ay inagaw na sa kadiliman. Dinala na po tayo sa kaliwanagan. At ayaw na rin po niya na magbalik po tayo doon. Di ba po sabi nga 160 degrees na binago po tayo ng Diyos. Kaya bakit lalayo pa po tayo? Kumbaga po, nandito na po tayo sa kama, bakit po tayo babalik pa sa banig? Hindi po ba? So, ang aking number 3 po ay ang repentance brings joy. Ang pagsisisi ay nagdadala ng kagalakan. Sa isang makasalanan po na humingi ng kapatawaran, meron pong malawak na kagalakan po sa langit. So, sabi po dito sa Mateo chapter 3 verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. So, sinasabi po rito na talagang kapag po tayong lahat ay natutong humingi ng tawad, huwag na po tayong bumalik sa dati nating gawi, sumunod po tayo sa kautusan ng Diyos, at talaga pong meron pong pagpapalang naghihintay sa atin. So, sabi nga po din dito sa Hebreo chapter 3 verses 13 to 14, sa halip magpaalalahanan tayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. So lagi po nating tatandaan na tayo pong lahat ay manatili, magpakatatag, magpaalalahanan araw-araw upang hindi po tayo ma-deceive o madaya. At sabi nga po, ang atin pong
maging ang kapanabikan po natin, yung pagharap po natin sa Diyos ay, welcome my good and faithful servant, hindi po ba? So tayo pong lahat talaga ay dapat manatili sa kanlungan ng ating Panginoon. So I challenge you mga kapatid, kung saan pong parte o bahagi ng buhay nyo na sa tingin nyo ay dapat hipuin ng Panginoong Diyos sa ngayon. At hinihikayat ko po kayo na isuko na ang inyong buhay. Kumbaga sabi nga, ihain ang ating buhay as living sacrifice. At yung ating mga pakikibaka, struggles, disappointments, conflicts, hindi po natin yan kaya kung wala po tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Kumbaga tayo po ay walang kakayanan upang makayanan ito. Kaya manatili po tayo sa gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos, sapagkat talagang ang kanyang pangako ay ating panghahawakan, na never po tayong iiwan o pababayaan ng isa. So sa mga oras pong ito, nawa mayroon po kayong napulot na aral sa aking ibinahagi, at aanyayahan ko po kayo na manalangin muli. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong ibinigay na pagkakataon na ako po ay magamit sa pagbabahagi ng inyong salita. Nawa Panginoon, mayroon pong mga nagrema sa kanilang puso at isipan upang maging reminders din po sa bawat isa sa amin na kami po ay manatili at magkaroon din po ng bunga, dahil kami pong lahat ay in-equip nyo na, Panginoon, at bigyan po ng karapatan o bold spirit, katapangan and bold spirit to spread the good news, para po marami pa pong kaluluwa ang maagaw po sa dagat-dagatang apoy. Ito po ang aking samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming